Let us open our Bible on Psalms 31, verse 30. Praise the Lord. Psalms 31, verse 13. Praise the Lord. For I have heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. All right. Sa buhay ni David, he experienced slander. What is slander? This is an utterance of false charges or misrepresentations which defame and damage another's reputation. Ito yung mga pananalita, mga false charges na matatawag nating misrepresentation na magsisira, mag-alis ng karangalan sa isang reputation ng isang tao. Kaya sa buhay natin, sinabi dito, for I have heard the slander of many. Bakit many? Sapagkat itong slander, actually trabaho ito ng dyablo. Hindi ito trabaho ng Diyos. Bakit many? Ibig sabihin yan, kinakalat ng masamang espiritu. Itong slander na ito. Para siraan ang sinuman na mga anak ng Diyos. At kinakailangan ito po ay hindi mag-exist. God hates slander. Kinakapuutan ng Diyos yung slander kung tawagin. Kaya ito yung apat na gawa ng dyablo o ginagawa ito ng dyablo na weapon to destroy the people of God or the children of God, to destroy the faithful children of God. Ito yung apat na weapons na ginagamit niya noon. And until now, he is still using it. Currently, Ano yung apat na yan? Itong verse na ito, nandito mismo sa Psalms 31, verse 13. Una, I have heard the slander of many. Narinig ko. So, ang mga tao, naging mga chismoso. Ang mga tao, tumatanggap na ng mga hearsays sa kasiraan ng karangalan ng tao. Hindi na marunong magsala, hindi na marunong mag-screen, hindi na marunong mag-analyze sa mga sinasalita ng slanderer na nagpapalakad ng kasiraan ng mga falsehood sa buhay ng tao. Pag pinasa, pinaniwalaan. Nagsalita na naman doon, pinaniwalaan. Never man lang na-confront yung tao na pinag-uusapan. Never man lang nila kinonfront ang tao. So, hanggang kumalat, rumami ang false accusation or yung pag-defame, yung pagpapahiya sa tao. So, David was a victim of this. Biktima siya. Ano pa? Fear was on every side. Na-feel niya yung takot sa bawat side niya. Bakit? Bakit natakot si David? Siyempre, ang tao wala ng tiwala sa kanya. Ang tao masama na ang tingin sa kanya. Ang tao naniniwala na sa mga slander na yan. Natakot siya. Ganun pa man. Na-feel niya yan. Ano pa? While they took counsel together against me. Dahil sa slander na yan, masama na ang tingin ng mga tao sa kanya. Kanya-kanya na sila ng advices or counsel na against him. Wala nang naniniwala sa kanya, wala nang nag-trust sa kanya. Nangingibabaw na yung kasiraan.
Nangingibabaw na ang kasamaan ng mga istorya na kinakalat ng slander na yan. Na-feel niya yan. Ikatlo, they devised to take away my life until such time ikakamatay mo pa. Until such time sila na ay gumagawa na ng device para patayin ka. Dahil sa sobrang, anong patayin? Mawala ka. Anong patayin? Maaari lang kung ano yung meron ka, mawala ka na. Kung may ministry ka, mawala ka sa ministry mo. Kung saan ka nilagay ng Diyos, kung maaari lang, maputbol ka na. Not necessarily physically, patayin ka, kundi patayin yung karangalan mo. Patayin yung magandang reputation mo. Then, fourth, so slander, many, fear was on every side while they took counsel together against me and they devised, yun ang ikaapat, they devised to take away my life. Hindi basta-basta yan. Pero, ganun pa man, God hates slander. Kinakapuutan ng Diyos yung slander na yan. Basahin natin. So itong Psalms 31:13, ito yung device ni Satanas o weapon ni Satanas na apat to destroy you, to destroy us. Pero ano ang dapat nating masasabi? Ano ang dapat nating statement? Anong dapat gawin natin? Anong dapat gawin natin to encounter o to counteract, to resist the effect, to destroy us? Basahin natin. Ito yung dapat gawin natin at sabihin natin. Psalms 31:14 and 15. Praise the Lord. But I trusted in thee, O Lord. I said, Thou art my God. My times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. Dahil ang dapat sabihin natin. If you experience such experience, na apat na weapon ng masamang espiritu, ang sabihin natin, but I trusted in thee. So, ibig sabihin yan, pag ikaw ay walang ginawang masama, puro lang mga speculation, paratang, kasiraan sa buhay mo, kilos nga ng dyablo. So, yung mga tao na involved dito, ito yung mga tao na hindi prayerful, hindi watchful, at parang hindi alam ang katotohanan ng Diyos. Parang hindi alam paano i-deal ang kilos na masamang espiritu. Dapat hindi tayo madadaluyan ng weapon ni Satanas, na maging cohorts tayo ni Satanas. Kaya yung slander, isa yung weapon ni Satanas. Hindi pwede na ipadaloy mo sa buhay mo. Hindi kayo ipagamit yung bibig mo. Hindi kayo ipagamit mo yung mga salita mo to slander others. Wag. Wag talaga. Kaya ito ang dapat gawin sa mga biktima sa slander. But I trusted in thee. Meaning to say, you are the judge, not people, not anyone, nor myself. You are the judge. I trust in you. Praise the Lord. Kung wala kang ginawang masama, bakit ka matabla ng takot? I said, Thou art my God. Yan ang sabihin natin. Ikaw ang Diyos ko. Ikaw ang nakakaalam sa pagkatao ko. Ikaw ang maghahatol sa akin. My times are in thy hand. Yung oras ko, yung buhay ko, yung araw ko, nasa iyong kamay. Hindi sa tao, nor sa dyablo, sa inyo, Panginoon Diyos. Praise the Lord. Ibig sabihin, huwag ka nang mali sa kamay ng Diyos. Huwag kang gumawa ng masama. Kasi pag gagawa ka ng masama, para ka nalang umalis sa kamay ng Diyos.
Manatili ka sa kamay ng Diyos. Manatili kang prayerful, manatili kang watchful, manatili kang gagawa ng mabuti. Don't be tempted to do evil for evil. Be not overcome of evil with evil, but overcome evil with good, para manatili ka sa kamay niya. Deliver me from the hand of mine enemies. See to it, hindi ka mapapasa kamay ng dyablo sa pamagitan ng gagawa ng masama, hakbang ng masama. And from them that persecute me, ligtasin mo ako. Alam mo, ang ating Panginoong Diyos, dapat ang house of God walang slander. Praise the Lord. Dapat ang house of God walang pride. Yan, dalawa na yan. Ano yung house of God? Tayo. Sarili natin, dapat hindi tayo dapuan ng spirit of slander. Dapat sa house of God, sa sarili natin, hindi tayo madapuan ng pride of life. Because both of this, God hates. Kinakapuutan ng Diyos. Basahin natin. Psalms 101 verse 5. Praise the Lord. Whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will I not suffer. See? Sa verse na ito, dalawa na kinakapuutan ng Diyos. Slander and pride. Dapat wala yan sa house of God, sa buhay natin. Dapat wala yan sa kongregasyon natin. Let us oppose that. Let us fight against that. Dalawa, slander and pride. Dapat wala yan. At sinabi pa naman, alam mo, pag gumawa ang slander, yung slanderer, yung dadapuan ng masamang espiritu, pag winelcome mo yan, ang ginagawa nila, privately. Anong privately? Secretly. Gagawa yan sila. Hindi nila pinaparating doon sa concern. Hindi nila pinaparating doon sa tao. Privately. Whoso privately slandereth his neighbor. Kahit gaano pa yan ka-secret, kahit gaano pa yan ka-private, secret slander is still sin by God. Nakikita pa rin yan ng Diyos. Naririnig pa rin yan ng Diyos. And remember, God hates slander and pride. Huwag talaga natin yang i-entertain, i-welcome. Amen? Praise the Lord. Kasi weapon yan ni Satanas. Don't let the weapons of Satan becoming effective for the destruction of our community, of our brethren. Huwag nating hayaan na palakasin natin yung weapon ni Satanas. Let us prevent those slander and pride. Kasi mismo ang Diyos nagsabi, whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut out. Puputulin ko yan. God does not permit it to remain in His house, in His church. Praise the Lord. Kasi gawa ng kaaway yan eh. Gawa ng dyablo yan eh. Hindi yan healthy spiritually. That is a virus that destroys the community, the brethren, the individuals, lahat ng parte ng katawan ni Kristo. Pag sinabing privately, magsasalita yan sila secretly at the back, sa likod mo. Hindi yan magsalita sa harap mo. Malaman naman yan, pag magdating ka sa mga taong witwitan, pag magdaan ka sa kanila, magtahimik yan sila. Kasi di yan sila makapagsalita in front of you. Magsasalita yan sila. Backbiting yan at the back. See? Pero, nakikita ng Diyos any private
na mga ginagawa ng tao. Any secret na ginagawa ng tao. But God hates that slander. Talagang kinakaputan talaga yan ng Diyos. Puputulin talaga yan ng Diyos. Hindi yan ito tolerate ng Diyos. Bakit? Sinabi dito, whoso privately slandereth his neighbor, him will I cut off. And him that hath an high look and a proud heart will I not suffer. Kasi ito kasing pride. Pag sinabing high look, minamaliit mo yung tao. Binibilitel mo yung tao. So, tingin mo sa tao na yan, basura. Kaya mo lang yan siraan ng puri. Kaya mo lang yan gawing mabaho sa mga tao. Kasi, binibilitel mo yung tao. Nagkaroon ka ng proud look. Yung pride mo. Yung tingin mo sa tao, maliliit na. Tingin mo sa tao, basura na. So, kaya mo lang silang siraan. Hindi ganun. Let us treasure your fellow. Praise the Lord. O, kaya nagagawa yan ng mga tao. Alam mo gumagawa ng slander? Yan yung mga minamaliit ang kapwa. Hindi marunong magkaroon ng tinatawag na care. Hindi marunong magbigay ng love o magpapahayag ng kanyang pag-ibig. Minamaliit. Kaya lang siraan ng puri. At sinabi dito, God said, him that hath an high look and a proud heart will I not suffer. What do you mean of that? He will not tolerate it. Hindi niya pwedeng i-tolerate yan. He cannot bear it na manatili yan sa kanyang mata. This has to stop. O bakit mo na-preach yan, Pastor, sa devotional na ito? Remember the spoiler. Nabuo na yung ating pagkakaisa. Nabuo na yung ating harmony. But we must be vigilant. Praise the Lord. We must be sober. If in the past, nangyari itong slander na ito, and the damage is serious, if it is not of Him, our Lord Jesus Christ, kung hindi lang dahil sa Kanya, na pinutol niya, wala, sira tayo lahat. Pwedeng mangyayari yan sa pamilya, pwedeng mangyayari yan sa mag-asawa, pwedeng mangyayari yan sa church, pwedeng mangyayari yan sa community, kahit saan. So kaya sa buhay natin, let us be very careful. Basahin natin ang mga biktima sa slander. Basahin natin. 1 Samuel 24 verse 9. Praise the Lord. And David said to Saul, wherefore hearest thou men's words, saying, behold, David seeketh thy hurt? Yan. Si David nagsabi kay Saul, wherefore hearest thou men's words, saying, behold, David seeketh thee, thy heart, thy hurt? So, ibig sabihin yan, nagsusulsol ang mga tao kay King Saul na si David gustong magpatay kay King Saul. David is being charged with heinous crime na iko-commit niya against the king. Kaya pala, ganun na lang ang galit ni King Saul. Saan galing yung informasyon na yan? Sa mga tao. Bakit galit na galit si King Saul kay David? Kasi dumating sa kanyang pakinig na gagawa ng hakbang si David na magsakit sa kanya, magpatay sa kanya. Maliban yung narinig ni King Saul na nag-aawit yung mga tao, David killed 10,000, Saul 1,000. Di ba nagkaroon siya ng insecurity? Tapos dinagdagan pa ng mga istorya ng mga tao, magbantay ka dyan kay David. Aagawin yung trono mo, gagawa siya ng hakbang para tuluyan ka ng mawala. Oh, slander yun. Kaya pala si King Saul, hinahabol niya yung buhay ni David. Ganun na lang. Dahil napuno na siya ng mga reports, napuno na siya ng mga information, na false information, para siraan yung tao. Pero na-prove yan
ni David na hindi totoo ang balita na yan. Kailan yan nangyari? Yung na-cornered si David sa cave at pinatulog ng Diyos ang lahat kasama yung hari. Kinuna niya ng ebidensya. Sabi ni David, this is the evidence. If the report was true, na gusto kitang patayin, binigay ka ng Diyos sa kamay ko, pwede kitang patayin. But that's false report. Ito ang ebidensya. Praise the Lord. God will cause you to be delivered out of slander. Basta huwag ka lang umalis sa Diyos. Huwag ka lang gumawa ng masama. Praise the Lord. Tuloy-tuloy lang. Even it cause you to die. Huwag kang matakot. God will deliver you. So, David was a victim. But God saved him. Praise the Lord. Sino pa? Si Prophet Jeremiah. Grabe yung sa kanya, persecution sa kanya. Basa, Jeremiah 20 verse 10. Praise the Lord. For I heard the defaming of many, fear on every side. Reports say they, and we will report it. All my familiars watch for my halting, saying, peradventure he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. Yan. Feeling ng mga slanderer, winner na sila, prevailing na sila, maging successful na yung project nila para siraan si Prophet Jeremiah. Sabi dito, for I heard the defaming of many. Defaming, ibig sabihin yan, siraan ka ng puri. Fear on every side. Pareha sa experience ni David. Report, marami ng report, marami ng istorya, marami ng news. Say they, and we will report it. Ay, pakalat namin yan, ang impormasyon na yan. We will not hide. Pero yung pala, puro lang slander lang pala yung mga ginagawa ng mga taong ito. Or else, Jeremiah can never be a prophet of God. Or as instrument of God if he is a wicked. Praise the Lord. Yan ang tingnan natin. All my familiars, acquaintance, naghihintay na. Nag-aabang na. So, ibig sabihin yan, itong nagsisira sa kanya, mga familiars, mga acquaintance, kilala niya. Sila lang. Nagsisira sa tao kay Jeremiah. Yung mga familiars niya. They are waiting for my halting. Anong halting? Hihinto na sa pag-reveal ng revelation ng Diyos. Hihinto na being a prophet of God. Hihinto na from serving God. Yun ang hinintay nila eh. Peradventure, he will be enticed. Ma-entice siya sa mga kasiraang puri. Kapag sinabing ma-entice, susuko ka na, mag-give in ka na, mag-surrender ka na, wala na, iwanan mo na yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Yun ang expectation ng mga slanderer. Yun ang kanilang wish. Yun ang kanilang desire sa tao na sinisiraan nila. Mawala ka na ng tuluyan. Mapahama ka na. Matablan ka na. Madutlan ka ba? And we shall prevail against him. Para mapatunayan na totoo lahat ang allegation natin. Para mapatunayan totoo. Positive yung ating findings. Pero puro lang pala hearsay, puro lang pala mga chismis, puro lang pala. Walang katotohanan. And we shall take our revenge on him. Yung palang slander, sometimes out of revenge. Para makaganti ka, siraan mo yung puri ng tao. Kaya, God hates all these things. Walang lugar yan sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Let not welcome the weapons of Satan
to destroy us, nor our fellow, nor our brethren. Praise the Lord. Huwag nating i-welcome yan. Sino pa? David was a victim. Prophet Jeremiah was a victim. Even Jesus Christ himself was a victim. Basahin natin. Luke 23, 1 and 2. Praise the Lord. As the whole multitude of them arose and led him unto Pilate, and they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a king. Tingnan mo, yung kanilang perversion na ginawa nila kay Lord Jesus. Di ba may nagtanong kay Jesus, is it right to give tax to Caesar or to the government? Sinusubukan ba siya? Kasi these people are trying to find out fault to Jesus that they might accuse him. Di ba sabi ni Jesus, show me the coin whose image of that coin? Caesar. Okay. Give to Caesar what is due to Caesar. Pero ang kanilang accusation, hindi raw magbigay ng tax kay Caesar. False accusation. Paninira lang. Slander. Grabe. Biktima si Jesus. And the whole multitude of them arose. Multitude. Nagkalat na ang masamang balita against kay Jesus. Nagkalat na ang false information against kay Jesus. Naging multitude na. Kumapal na ng gusto. Nagkaisa na sila. Pinag-uusap-usapan nila si Lord Jesus. Yung lahat ng mga pag-slander sa Kanya, yun na ang nagiging conversation nila. Kaya nagkaisa na sila, convinced na sila. Tinatawag, nag-revolt na sila. They arose and led him unto Pilate to be accused, to be judged. We found this fellow perverting the nation. I-charge nila na sinisira niya yung sistema ng bansa. And forbidding to give tribute to Caesar. Binabawalan niya ang mga tao magbigay ng tax kay Caesar, saying that he himself is Christ, a king. Kinukunan niya ng government ang ating bansa at gusto niya siya ang magdadala. When in fact, wala. Hindi yan ginawa ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. All are slander. Puro lang paninira sa Kanya. Tsaka ang tao, sa mata ng Diyos, kahit hindi ka siraan ng tao, pag gumawa ka ng masama, wala, hindi ka makatakas Hindi na kailangan yung may mag-accuse pa sa iyo, hindi na kailangan may mag-witness against you, hindi na kailangan na siraan ka pa ng puri para tuluyan ka ng mapahamak. Kung gumawa ka ng masama, without slanderer, without hearsay, without defaming you, masisira ka man talaga. Kasi ang kasalanan mo man mismo ang magpahamak sa iyo. Hindi yung charges ng mga tao. No need to do that. Praise the Lord. Basahin natin yan. Numbers 32, verse 23. Praise the Lord. But if you will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Yes. Kung di nyo gagawin ang inuutos ng Diyos sa inyo, maging kasalanan yan sa buhay ninyo. And be sure that your sin will find you out. Ang kasalanan mo mismo maghuhuli sa iyo. Hindi ka makatakas niyan. You can escape from the consequence of evil deeds na nagawa mo. No need of someone to slander, someone to defame you. Hindi na kailangan yan. Pag wala ka namang ginawa, faithful ka sa mata ng Diyos. Huwag kang matakot. God knows. Like David, like Jeremiah. Kaya lahat ng prophecy na binitawan ni Jeremiah, natupad lahat yun. Meaning to say, he was not
a bad guy, as what the people are saying. Praise the Lord. Si David naman, branded that he has the blueprint. Meron siyang plano ba? To hurt the king. Nagkamali sila. Yung slander, yung kumalat na mga chismis, lahat ng mga hearsay na ganon, napatunayan yan na mali sila. Alam mo, ipalabas naman yan ng Diyos. Praise the Lord. God will reveal it. God will cause it to be revealed. Kaya sa buhay natin, if God hates slander and pride, don't let them abide in you. Huwag nating panatiliin sa buhay natin. Huwag tayong magpadaloy sa weapons ni Satanas to destroy anyone, kahit sino. Huwag nating maliitin ang tao. Praise the Lord. We have to respect. Anyway, sinabi naman dito, be sure your sin will find you out. Ang kasalanan mo mismo ang maging pulis sa buhay mo na maghuli sa iyo para ikaw ay parusahan. Wala maka-escape niyan. Kaya, dito sa banal na salita ng Diyos, ang partner o kapatid ng slander is tail bearer. Kapatid yan sila. Very close yan sila. Magkapares yan sila. Ang slander, hindi yan maging strong kung walang tail bearer. Pag siniraan mo yung tao, siniraan mo yung puri ng tao, at walang magpasa sa kasiraan para sa kanya, hindi maging successful yung paninira mo sa tao. Pero pag siniraan mo yung tao at meron kang cohorts na mga chismosa, mga tail bearers, magkalat yan. Kaya nangyari dito sa mga verses, many, multitude, rumami kasi maraming mga chismosa na hindi man lang nila sinuri yung tao na yan na sinisiraan ng puri. Kaya, pinagbabawalan ng Diyos yan. Slander, proud spirit, God hates. He doesn't want to remain in our community. That must be cut off. God Himself will cut it off. Praise the Lord. Puputulin niya ng Diyos. So, itong tail bearer na ito yung carrier. Kaya, bawal yan. Basahin natin. Bakit bawal? Sige, last verse, Leviticus 19, verse 16. Praise the Lord. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. I am the Lord. Yeah, yan mo yung ginawa nila kay Jesus. They stand for the life of Jesus because of that chismis, because of that false accusation, because of that slander. Tinayuan talaga nila sa ikamamatay ni Lord Jesus Christ, sa ikakapahamak ng tao, which is baseless. Imagine that. Bawal yan. Praise the Lord. Thou shalt not go up and down. Naging busybody ka sa pag-akyat, pagbaba, sa paghahatid ng mga balita-balita, chismis dito, chismis doon. Thou shalt not go up and down as a tale bearer. Tale means istorya. Bearer, hatid doon, hatid dito. Busybody ka sa paghatid ng mga chismis among thy people. Huwag mong gawin yan. That is the weapon of Satan to destroy the people. Don't be a cohort of Satan. Neither shalt thou stand against the blood of thy neighbor. Hindi ikaw pa ang magtulak sa ikamamatay niya. Tapos ang basihan mo, falsehood, ang basihan mo, chismis, ang basihan mo, hearsay, ang basihan mo, yun lang pala, slander. May nagsisira lang na tao, sinakyan mo. Ikaw pa mismo ang push sa ikakapahamak niya. But sa mga biktima, huwag matakot. God Himself will cut it off. Praise the Lord. Putulin niya ng ating Panginoong Diyos. Kaya, warning ito sa ating buhay. Masaya na tayo dahil
nagkaisa tayo. Masaya na tayo dahil na-sustain tayo, na-preserve tayo. Nakita naman natin ano ang outcome, ano ang result. Napakaganda. But we must be vigilant. We must be prayerful para hindi na mangyari yung mga nangyari sa mga nakaraan. This is not whitewash. Hindi ito paghuhugas. Hindi mahugasan yung gawa natin na masama. Nobody can escape if you are doing evil against your fellow. Walang makahugas niya. Praise the Lord. Hindi mo pwede yan maano. Kaya sa buhay natin, be careful. Be prayerful ang bawat isa. Let us fear God and let us respect our fellow. Let us uphold the unity, the harmony, yung ating pagsasama dyan sa Panginoon Diyos. And let us prevent. God cannot suffer. Hindi niya matitis. He cannot bear it na meron magkikilos yan sa ating community. Hindi lang sa Davao, sa lahat ng kongregasyon. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa labas ng bansa. And let us focus on the Word of God. Let us be filled with the Word of God. Yan yung magbibigay talaga sa atin ng kasakdalan. Kaya sinabi dito, I have heard the slander of many. Fear was on every side. While they took counsel together against me, they devised to take away my life. He was a victim. But God caused him to be delivered. And God hates this kind of operation because these are the weapons of Satan to destroy the children of God. Prevent it and resist it. And let him has no place in us. Walang lugar ang slander, walang lugar ang chismis, ang talebearer sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating congregation, sa ating samahan. Amen? Praise the Lord. Let us stand up. Please.